how did I build my second source of income from 0 to 1,500 per day while having a full-time job on the side? So, ganito ako ginawa yun, guys, no? So, I've been creating a lot of videos, uploading it to my social media platform, and araw-araw ko yung ginagawa, no? So, sa ibang platforms, kumikita na din ako, but hindi kagaya dito sa pagiging TikTok affiliate. Dito kasi sa pagiging TikTok affiliate, guys, as long as you're consistent, you're adapting to changes, and pinabago mo din yung mga strategy mo on how you make your video, how you introduce a product, definitely kikita at kikita ka. Siyempre, magkakaroon ka din ng ibang way on how to capture your audience and make them buy the things that you're trying to sell. It's been a while since I started sa pagiging TikTok affiliate. It's not an easy money, no? So, I earned it. Mahirap din talaga. So, sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung TikTok affiliate, yun po yung magpo-promote ka ng specific product, and kapag may bumili doon, meron kang specific commission. So, depende sa seller. No, hindi pare-parehas yung commission ng mga product na ipo-promote mo. But as long as you're consistent, your product will get audience, views, likes, and engagement sa mga TikTok users. And then, si TikTok algorithm, kapag nakita niya na you're consistent on promoting or uploading videos, definitely i-recommend niyo yung mga videos mo sa mas maraming audience, no? Mas maraming views, more chance of getting a sale. Ayun, naging consistent lang ako. Sa una, ako mismo yung bumibili ng mga product ko. Of course, those things na binibili ko online, syempre madami din naman tayong binibili online. So, yun yung mga ginagamit ko to promote. No, so I started with that. Dito kasi sa pagiging TikTok affiliate, guys, you can start from 0 to minimal cost. No, meaning na dahil mas binili mo yung mga product na yon, yung mga unang product na mga ginagamit mo sa bahay nyo for your personal use, not your intention to promote it in social media. So that's not considered as one of your cost. No, magiging cost lang siya or magiging puhunan mo lang siya dito sa pagiging TikTok affiliate if your intention of buying that product is to promote it online or here in TikTok. No, so yun. So you can start from 0 promoting all the products that you buy online. So doon ako nag-start. And then once I started earning commissions here in TikTok, binabalik ko lang din siya. If I saw a product online na gusto kong i-promote, yun binibili ko, and then of course I'm gonna use it as well for personal use. So mas madali siyang i-promote kapag ginamit mo mismo yung product dahil alam mo yung mga features niya, alam mo yung feeling kung paano siya magagamit. So that's how you will introduce the product sa audience mo. No, so kapag ganun, guys, more natural yung pagpo-promote mo ng product, and then mas madaling makuha yung attention ng tao and mas madali silang bibili dahil of course ikaw mismo naranasan mong gamitin yung product. Ganun lang ako nag-start, guys, no, until meron na nagtiwala sa akin na mga seller na kapag nagre-request ako ng mga free samples, binibigay na nila, no, ina-approve na nila. So yun na yung mga pino-promote ko lately, no. Hindi na ako masyadong bumibili ng mga product to promote here sa TikTok. Hindi ganun kadali dahil meron nga akong full-time job. So, I am a call center agent. Yun yung full-time job ko talaga. 9 hours ako doon. And then, after that, since panggabi naman ako, so umaga, pagka-uwi ko, gumagawa kagad ako ng mga videos, upload it, and matutulog. Tapos, gano'n naman papasok. So, mahirap dahil laging antok, no? Laging puyat, pagod talaga ng sobra. And minsan talaga naapektuhan na. Minsan nalilate na ako sa trabaho because, I need to work pa pagdating sa bahay to make some videos, edits, and, mag-isip pa ng mga content. So, mahirap. Pero, syempre, I know how the game works. So, hindi ako nagpapanik. Hindi ko naisip na baka masayang lang yung effort ko. Kasi I know how social media work. Consistency is the key talaga dito sa pagiging TikTok affiliate or sa pagiging content creator. Guys, yung 1,500 per day sa TikTok pa lang yan. No? If we are going to include my other income sa ibang social media platforms, that's more than 1,500 per day. But hindi ko na siya in-include dahil hindi pa naman sila ganun kalaki. No, but dito sa TikTok kasi consistent na siya everyday. Hindi na ako bumababa ng pinakababa ko siguro 500, 600. Nagpa-fluctuate kasi siya depende sa audience mo, depende sa performance ng mga video mo, and of course, depende sa sipag mo. But it's a good thing na din for another source of income. Hindi lang ako nagre-rely solely on my salary sa full-time job ko.
So, kung hindi nyo pa rin tinitake advantage yung mga other way to earn money, especially dito sa social media, gamit mo lang yung cellphone mo, kahit wala kang laptop gumawa ka lang ng mga videos, maraming free editing apps na magagamit mo din, just like CapCut. CapCut is the editing apps that I'm always using, and then sa phone lang ako, or kahit nga sa trabaho, nagpo-promote ako ng product, nag-edit ako, nag-shoot ako ng video, dahil araw-araw ko dala yung phone ko, and yun, napakadali lang gawin. But yung susubok talaga sa'yo dito sa pagti-TikTok affiliate or sa pagiging content creator is yung pasensya mo, kasi sometimes walang mga engagement yung product mo, less than 100, less than 200, or maybe 200 yung views ng mga videos mo. But guys, kahit anong mangyari kapag ganun yung nangyari sa mga videos nyo, wag kayong susuko. Dahil yung mga 200, less than 100 videos nyo, mag-perform yan. Actually, yung mga top performing videos ko is yung mga videos ko pa ng mga nakaraan, hindi yung mga bagong upload. So yeah, yun lang guys. So kung ako sa inyo, araw-araw kayo nasa phone nyo, sinasayang nyo lang yung oras sa pag-scroll, gumawa na kayo ng mga videos, mag-create kayo ng content, and then upload it sa social media. Be consistent, and syempre, it will pay off someday. So yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye.